game na ho mga bossing. Pero bago po tayo tumuloy-tuloy doon, lagi naman po dito sa ating channel, no? Ang ginagawa po natin, yung mga magagandang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ay inuuna po natin mga boss Chipamo sir. Upang sa ganon, hindi na po kayo mabiktima ng mga fake news. O, di ba? O ano po ito mga kababayan? Pangako, hindi napako, tinupad. O, tingnan nyo. Papakita ko sa inyo to. No? Kapag ka nakakita ho kayo ng ganyang building, mga kababayan, mga boss chief amo sir, kapag ka nakakita po kayo na ganyan ang itsura ng unit, ano po ang unang nakikita nyo mga bossing? Ano po ang unang naiisip nyo mga kababayan? No? Ayan o, yung ganyang unit o. Ako ang una kong pumapasok sa utak ko mga boss chief amo sir, mala condominium unit. Ano po? Condo na high-end. Sabi ni Dutdut Pintura. Ako din po ganyan mga boss Chipamo sir. Ano po itong balita na ito? 1,500 pamilya sa Bulacan may disenteng tahanan na. Hindi lang ho disente ang tawag dyan mga kababayan eh. Ano po? Ang tawag dyan, yun nga, yung sabi, high-end na condo ang itsura. Biruin nyo naman ho mga boss Chipamo sir. Tingnan nyo naman yung pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Malayong malayo po doon sa mga pabahay dati ng dating Pangulo na mga lawa-lawanit. Ano po, ito talagang 100% hindi mo ikahihiya eh. 100% na talagang magse-selfie ka doon sa loob ng bahay ninyo. O di ba, maalwanterhan ho mga kababayan? O, 2 kwarto. 1,500 pamilya sa Bulacan may disenteng tahanan na. Hindi na puro plano, may aktual nang nakatira. 20 pamilya nakalipat na sa unang tower. Talagang mala mala condominium pala talaga mga bossing nyo. 3,000 per month ang hulog. Abot ng ordinaryong manggagawa. Magreklamo ka pa ba dyan? 3,000 po. Yakang-yaka na yun ng mga kababayan natin, lalo na kung isa o dalawa na nagtatrabaho bawat pamilya, yung 3,000 baka 3 araw lang po yun mga boss Chipamo sir. Tapos yung kasi may day off di ba? Tapos yung 22 araw pang araw-araw na panggastos. Di ba? May school, may clinic at kumpleto ng pasilidad. Hindi ka nalalayo mga bossing sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand R. Marcos Jr. ang pabahay umaarangkada. Di ba mga kababayan? So ngayon, alisin na ho natin ito mga boss Chipamo sir. Pumunta muna tayo dito sa impeachment ng Vice Presidente. Kanina lang ho na umaga ang tinatalakay natin kung yung bang 280 plus na mga kongresista ay makakakuha pa ng boto para ipa-impeach si Vice Presidente. Kasi yung isang araw na nangyari ho, mga boss Chipamo sir, 55-0 ang nangyari. Ano po? Ang sabi nung isang nagkomento, 51 na lang ang kailangan, no? Para tuluyang ipa-impeach ang Vice Presidente doon sa Kongreso, mga boss Chipamo sir. Eto. Ano ang sabi ni Congressman Terry Redon? Almost 200 House members support impeachment bid versus BP Sara Duterte. Mga kababayan, kakaunting-kakaunti na lang po yan. Di ba, Jenny Ramos? Napayes ka dyan. Kaunting-kaunti na lang po yan, mga boss Chipamo sir. Kasi meron ng pondong 55 kung doon sa 280, 50 na lang ang kailangan. Di ibig sabihin talagang may impeach ang Vice Presidente. At ang tingin ko dito, ang kinatatakutan nila mga kababayan, magtuloy-tuloy doon sa Senado. Kasi dito na magtatagisan ng lagi nating sinasabi ng ebidensya versus depensa. Yung ebidensya, paulit-ulit ho nating nakikita. Lagi nating nakikita. Pero yung depensa ng kampo ng Vice Presidente, mga kababayan, mukhang wala pa ding nailalabas ho.
Hmm, mukhang nagkakagulo-gulo na din ho sila kung ano yung depensa nila talaga, mga boss chief Amoser, eh. Kaya meron tayong mga nababalitaan, meron daw batuhan ng laptop, meron daw namaga ang mukha kasi binato ng laptop. Tapos yung laptop daw ho, MacBook pa, mga kababayan. O di ho ba? Hmm. Kasi ang nakikita ko din po dyan, ano po, kung solid to 55 yung bumoto doon pa lang ho. Ibig sabihin, napakadali nung 51 lang na kinakailangan. At kung ano po yung mga bumoto dati na mga congressman, malamang yan din po ay boboto po para ma-impeach ang vice presidente doon sa kongreso. Bakit? Kasi same lang naman po yan eh. Ano po? Hindi naman po nabawasan. Bagkos nadagdagan pa ho, mga boss chief Amoser. Dumagdag pa sa bigat, ito pong si Ramil Madriaga, mga kababayan. Di ba? Kaya natural, since walang narinig ang mamamayang Pilipino, ang publiko, pati po yung mga congressman na bumoto para i-impeach si Vice Presidente, itutuloy lang din nila yan. Kung ano yung dahilan nila kung bakit sila bumoto para ma-impeach ang Vice Presidente nung unang impeachment, ganun din itong susunod na impeachment. Bakit? Dahil wala nga po na marinig na magandang depensa galing po sa Vice Presidente. Yung mga DDS, palaging sinasabi, kaunti na lang daw po, no? Ang sumusuporta sa gobyerno. Pero parang ang totoo ho, mga kababayan, ang mas nakikita natin, mas kaunti na lang yata talaga ang sumusuporta dito sa mga DDS ho. Lagi nilang sinasabi, madami sila, madami sila. Pero ano yung nangyayari ngayon? Bakit kakaunti na lang? Sabi ni Alonly TV, ibinato niya, ano yan? Ibinato niya lang, impacta siya. Siyempre, ganun ho sila kayaman, mga kababayan eh. Di ba? Ganun ho sila kayaman eh. At isa pang pinagmamalaki ng mga DDS ho, ano? Pagdating daw po sa Senado, mga boss chief Amoser, ay haharangan nung mga senador na nakasuporta kay dating Pangulong Duterte, which is hindi na po bago sa atin yan at naririnig na po natin yan kay Boss Binoy. Di ba? Ipinagmamalaki nga ni Boss Binoy, wag daw ho silang sisihin. Bakit? Kasi ang trabaho naman daw talaga nila bilang minority ay mag-oppose ng mag-oppose ng mag-oppose. Kaya wag daw pong sisihin kung sila ay mag-o-oppose. Sabi ko